Ayon sa Ginoo ni Pedro Maria. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na aking imo. Bulahan ka sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan ng Jesus. Aniang ulipod sa Ginoo. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na aking imo. Bulahan ka sa mga babae na tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan ng Jesus. Ug ang pulot ng imong tao. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na aking imo. Bulahan ka sa mga babae na tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan ng Jesus. Biyang po kami sa kanayahan sa Diyos. Bangang po kita, ang grasya mo ang muli kami Ginoo. Ito po sa mga kasikasi. Alam kami ang inaagi sa pagkagalo sa akin, nasayo sa pagkatawang Kristo mo. Tungod sa iyong nasakit at mamatayo sa krus, madalawang at ato sa kamilaw pagkagawa mo. Kini ang pag-ayo, kaya ni Kristo ang Panginoon. Himaya sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Himaya sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Pinagkalan. Himaya sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinundan, karoon sa kanyahapon, o sa mga tuwing na walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. I-prepare na ko ang himayaan ng Julo katong krido niya ka ordinary time mo lang basin o wala paspas ang down Thanksgiving. 41 years of marriage. More prayers and blessings. Minsan pasalamat sa ikaw. Kapag ay wakto, kami rin ang nagsasalit. Huwag man ang kapahulayan sa mga nila Medila, Aurelio, Pedro, J. Alcine, Antonio Senior, Marnanson, Alfonso, Priscila, Vicente, Arcadio, Donata, Anastasio, Lobioso, Lope, Dominica, Sabina, Cirilo, Tomasa, Miguel, Aileen, Francisca, Francisco, Leonardo, Gregorio, Jose, Eugenia, Balbina, Gregorio,
Manaw sa akin. Mag-iksod, maliuso kita sa aming mga sala. Araw-araw kita sa kasaulog sa Santos na misa. Nakakumpisa na ko sa Diyos, Magawang salamat. O kaninyo maigsuon, kay nakalapos sa kunakuyang, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang bato. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa mamuya ko ang Santa Maria Magdalena, sa tanang maanghid mga santos, o kaninyo mga igsuon, aray inyo akong giampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyaw kita sa Diyos na pangilalaong sa tanang sa iyo sa aking mga sala. Kaluyaw kita niya nato sa pinabuntay. Amen. Amen. Kinudlo gikan sa unang masahol sa mga ham. Busa gipasubuan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel. O gidigo ang mga propeta ni Baal dito sa bukid sa Karmel. O silas ni doon sa tanang katawhan o miingi. Ganong pili man kamo makahapon. Kung ang Ginoo maawa ang Diyos, simbahan siya. Apan kung si Baal mao'y Diyos,
siya'y simba. Apan ang katawhan wala kay mutubag ganin. Unya si Elias mingon sa katawhan. Ako na lamang nahiling sa mga propeta sa Biblia. Apan ang mga propeta ni Baal upang kagatos o kalimaan katawa. Ihatag ka na mo ang duha ka tulong baka at kung kanila ang usa ang ilang ihawon o lapa-lapaon o ituntun sa subo. Apan kinahanglan nga dili kini daigan o ang damong usa ang usang tulong o ipahimutan o ibabaw sa subo o dili usab daigan. O sampitong nila ang ngalan sa ilang Diyos o sampitong usa ang ngalan sa Ginoo. Ang utang pinaagi sa pagkadalag kalayo, siya mao ang Diyos. Ug ang mga tao niyon, unya si Elias mingon sa mga propeta ni Baal. Pagpili ka mo sa katulong baka, ug andaman ninyo kini paguna, kay daghan man kami, ug sampita ang inyong Diyos, nga magdala siya kalayo. Ug ginawa nila ang tulong nga gihatag kanila. Ug iandaman nila kini, ug gisampit nila si Baal, gikan sa unta, hangtod sa uto. Sila nila, o Baal, tubaga ang taon kami. Nagsayaw-sayaw sila dito sa halalan, nga ilang hiling, apan wala kayo nituwa. Ug sa pagkauto si Elias, nibugal-bugal kanila anak kanila. Kusga pagsangkit kay tingali na malandong pa siya o tingali may nilakan o natutog pa o kinahanglang ukaw o may kusog sila pagsangkit. O gisamat-samalan nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangka, sumala sa ilang na matasan. O sa pagpapalis na, nagpadaling ihapon sila hangtod panahon sa ihalang na ang ginabing hanap, apan wala kayo ito ba kanina. Unya mingon si Elias ngadto sa tanang katawhan. Dungol kamo kanako, o gidungol kaniya ang tanang tao. O gaayon niya ang halaran sa Ginoo nga naluwa. Unya nakuha si Elias o nagluluha ka bato, sumala sa gilaghanon sa mga panay sa mga anak ni Hapon, nga mao'y kisultihan sa Ginoo nga natin. Israel ang imong ngalan. Ug pinaagi ni mga bato, naghimo siya mga halaran sa ngalan sa Ginoo. Ug naghimo siya sa katanan, libot sa halaran, nga kadakon niini kasugdan sa kawaan kaditong nga tubig. Ug ipahimutan niya ang mga sugo, ug ilapa niya ang baka, ug ituntun sa sugo. Ug mingon siya, kung ang tubig ang upag katagyan, ug bubungin hanay na sulugon, ingon man ang mga sugo. Ug mingon pagayon siya, bubungin panini, ug ibubuan na usab niya. Ug mingon na usab kanila si Elias, bubungin na usab ninyo sa ikatulong na higayon. Ug gihimo nila kini. Ug misanap ang tubig libot sa halalan, ug ang kanal na punong usab sa tubig. Sa paghalan sa ilang inahangan, si Propeta Elias miluon sa halalan ug mingon. Ug Ginoo Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita ni adlaw nga ikaw mao ang Diyos sa Israel. Ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga ang taon ako, o Ginoo ang masalot kining katawhan, nga ikaw Ginoo mao ang Diyos, o nga ipahinusog mo sila. Una nikunsan ang kalahin sa Ginoo, o giutot ang halad nga sunod. Ingon man ang sunod, lakip ang mga bato, o ang abot o nauga ang tubig nga diha sa kanan. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nang hapak sila o mingon. Ang Ginoo mao ang Diyos.
Ang Ginoo lamang mao'y akong Diyos. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ako walay kabilinggan, O Diyos, kay Ikaw ang akong ginauman. Bantay ako walay kabilinggan, O Diyos, kay Ikaw ang akong ginauman. Bantay ako, Diyos, kay
San Mateo. Himayaw ikaw. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo muna ngamyani ako aron magsalikoy sa balod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muandi aron pagsalikoy niini, kundi aron pagkakad niini sa hustong kahulugan. Dimandi kini, samtang may langit pa o yuta, bisan ang labing kamay na kutlit o ang labing jutay na bahin sa balahod. Dili kayo sa iloan hangtod magtuman ang tanan. Busan hindi magtuman bisan sa labing kagmayang bahin sa kasugoan o magtutlo sa uban sa buhat sa inyo. May himong labing iwi sa pinagyan sa langit. Apan ang magtuman sa balahod o magtutlo sa uban sa pagbuhat sa inyo. May himong dako sa pinagyan sa langit. Ang Ebanghelyo sa inyo. Daygon ikaw. As we are now at the last day of our novena, in honor of our secondary patron, San Antonio de Padua, we were reminded about what made him very famous, not only his miracles that he performed, which God used him in a very dynamic way, pero it was through his preaching, the word, such as the Word of God, that really made him the notoriety of him, because when he preached, people began to even change their lives. I mean, I think that's the ideal way to be a good preacher, to be someone who gives a wali, is that when he speaks, that something begins to happen in the soul of those who are listening. And that's what happened with San Antonio de Padua. He was such an incredible preacher that people's lives were changed. And he was made what we call a doctor of the church. So there are a few saints that are considered doctors of the church. They were one because of their teaching. They're very solid, they're very orthodox, they are very clear, and people have been brought closer to Christ. And there are again a number of doctors of the church. And a few, there are a couple of women. One is St. Teresa of Avila, and those are three. St. Teresa of Avila, and St. Catherine of Siena, as well as St. Teresa of the Child Jesus. And so when we see and hear the life story of San Antonio de Padua, we recognize that he led a life that was so attached to God. And that was what his whole concern was, is to promote and to let others know about our Lord. And in essence, this is what we are to be about also, to let the world know about who Jesus is. We are blessed, I guess some would say blessed, maybe or maybe not, being a predominantly Catholic country where many look to us, look to the Philippines, especially nowadays, they look to the Philippines for even moral guidance. And so what is so important is that the people here continue to attach themselves to the Holy Saints, attach themselves to the teachings of the Lord in order to be a light to others, to be a light to the nations. We know that there are many nations that are in darkness now. Many have abandoned their Christian faith. We know that in a number of countries in Europe have all totally gone Islamic, or have gone to atheism or paganism. And yet there is, thanks to God, there is a light in the East, and certainly it's here in the Philippines. But before we become very happy about that, we must understand that we have a need here
to follow the ways of the Lord, the laws of God, the Ten Commandments. That's one of the reasons why all the churches now, at least here in Bohol, have the Decalogue, the Ten Commandments. Hopefully we always read them when we come in. That we are all powered by the law of God. And San Antonio understood that. As he preached the truth, we must live the truth and must also share the truth with others. And so what we receive from San Antonio de Padua is the inspiration to allow God to have his way in our lives, but also to speak the truth in love, the truth of the gospel, the truth that Jesus Christ is Lord, he's Savior, and that he's coming back again. And that is the message that we must continue to proclaim, and even to our children and children's children, about the love of God, the life of God, and the expectation of God, so that one day we will all rejoice around the throne in the kingdom of heaven. May Jesus Christ be praised, the Lord of love, and our lady pray for us, and may San Antonio de Padua not only pray for us, but inspire us by his holiness. Amen. Nagahalad kami kanimo Ginoo ning santos nga misa, santos nga sakripisyo, ang among kasig-kasig, ang among kinabuhi, ug ang mga kalipay ug mga kasakit ihalad karon. Ikaw among halaran, ikaw among awitan, sa luma sa pagdaig, sa imong kagahuman, ang imong paghigugma, ang among ilauman, nga magdala ka namo sa tunhay kalipay sa langitan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbasong galit lang mahanaw. Ayaw kami pasakri, mahiong Ginoo, ang among mga gasa dawatag mahalan, ug ang tanang katawhan dadasaging harian, aron tanang binuhat may kahiusahan. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among panlimbasong kalit lang mahanaw. Ayaw kami pasakri, mahigog mang Ginoo, ang among mga gasa dawatag mahalan, ug ang tanang katawhan dadasaging harian, aron tanang binuhat may kahiusahan. Balik sa koro. Wala kami mahimo kung wala ikaw, ang among
higugmang Ginoo, ang among mga kasa dawat ag mahalang, ug ang tanang katawhan dadasag gingharian, aron tanang pinuhat may kahiusahan. Dawatan ta sa Ginoong sa sakrisyo bigan sa imong mga kamot, alang sa bagay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapustahan sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. Nausab kanimo. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Angay ug matag. Si Kristo
iyong sabangan sa kalibutan. Iwono na hindi kami dinasa gugma, ulan ni Francisco ang Papa, ni Alberto ang Obispo sa tanang mga pa, yung diusap, ang amang mga ikso na mamatay roon na mabanaw sila, ulang tanan, mamatay dinasa imong kalooy. Dala sila tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawag, yung tanan, imo kami na kaya na makakamit sa kinabuntun, uban ni Maria, ni Nakakawala sa Diyos, sa iyang bana, uban sa mga apostoles, sa Antonio Pagwal o sa tanang ng mga santos na lutuhan sa imong kabubutan at kasilihan upang kanila amo ikaw na tayo o amo ikaw na himayawan pinahagi ni Jesus Cristo imo. Pinahagi ka niya o kanila pinahagaliya ihagalaga ng mga nagawang na abang ihasakay sa Espiritu Santo ang tanang loob himayawan sa kamang Amen. 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 Nga nasa langit, pagdaigyan ng iyong ngalan, umabot ka namang imibing harian, matuman iyong pagbuo, tinisayuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa patagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug di mo kami itugyan sa panulay, pinunualo sa kami sa kadautan. Kay imo man naging harian ang gahong ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Manausap kanimo. Peace be with you. Cordero sa Diyos nga nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalihinaw. Inudi ko angay magalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ko.
balaan. Salamat Ginoo sa mga gasang tinapay o pino sa paghigugma o Diyos nung kalanon o ilim nun kalikon sa among pagpadayon. Nagdasi ka na mo sa likanibo o Ginoo. Ikaw ra ang bugtong paglaom kahayag sa taknang madulong. O kami magpadayon Ginoo sa pagsilbi kanimo sa kay kami modangot kanimo sa kasakit o kalipan hangtod sa ikamatay. Ikaw ra ang bugtong paglaom kahayag sa taknang madulong. O kami magpadayon Ginoo sa pagsilbi kanimo sa kay kami modangot kanimo sa kasakit o kalipan hangtod sa ikamatay. Ginoo ang imong mga tambal magpalikay o tananaw sa sila o magpaniputan kanamo diha sa dalan na pagdalawan kanimo. Iyang ayon ni Kristo ang Ginoo. Amen. Amen. We say thank you that I'm surrounded to the offerers of today. That will have this and for the offers today. Well, please forgive me for not knowing because I don't have the sign. Rosarian. But salamat for those who did give today. Thank you for the choir. Cluster to Kanumay. Those
ang iyong manawin. Manausap kanimo. Ang Diyos na magdalaw sa tanan, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa at kinarin. Salamat sa Diyos. Pagbandwag sa upang kinabuhi, sa pagigugma nga atong ihatag. Ipayon ang mga masulokon, atong upayon ang ilang kagum. Sa gugma ang tanan nagiusap, mubanwag sa dalang ngitngit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon bisan og malisod, atong subayon bisan og malisod. Thank you.